Sa pangalawang linggo ng krisis sa tubig, naglabas ng direktiba si Pangulong Duterte mismo para raw magpalabas na ng tubig ang Angat Dam at punan ang kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Manila. Dapat daw sasapat ang tubig para sa 150 days o 5 buwan. Pero sagot ng mga water concessionaire na Manila Water at Maynilad, pati na ng MWSS, imposible itong mangyari dahil kulang ang infrastruktura para rito. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, nagutos nga si Pangulong Duterte na mag-release ng tubig mula sa Angat Dam na pupuno dito sa kakulangan ng tubig. Pero nang makausap natin yung MWSS, Manila Water, Maynilad, iisa po ang punto ng kanilang sinabi na ang tubig po ay hindi problema kundi yung limitasyon sa tubo na dadaluyan nito. Para raw maibsan ang problema sa tubig ng mga Manila Water customers, iniutos ni Pangulong Duterte sa MWSS na hingin sa Manila Water at Maynilad na maglabas ng tubig mula sa Angat Dam upang masuplayan ng tubig ang mga residente ng Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, dapat daw itong ginawa kaninang tanghali at ang tubig na ilalabas dapat sapat para sa 100 at 50 araw. Kung hindi raw masusunod ang kanyang utos, pupunta ang Pangulo ng personal sa MWSS. Pero ngayon pa lang, sinasabi na nilang hindi maisa sa katuparan ng utos ng Pangulo. Dati nang sinabi ng MWSS at Manila Water na hindi tubig sa Angat ang problema, kundi ang limitasyon sa tubo na naghahatid ng tubig papuntang Metro Manila. We have actually released all the water already that can be accommodated sa Lamesa Dam. And that's about 4,000 milliliters per day. I don't know if Malacanang knows something that we still don't know yet. So I can't say if it's actually feasible or not. Ang alam ko lang is maximum capacity na yung conveyance facilities from Angat to Lamesa. We don't see how that's possible kasi meron ngang infrastructure limitations. Naging viral naman ang palitan sa social media ni MWSS Chief Regulator Patrick T. at isang Angel Salazar na nagpakilalang dating empleyado ng Manila Water. Sa post ni T, nag-comment si Salazar na buksan ang bypass sa Lamesa Dam at masosolve ang problema sa tubig. Ang pagsasara daw kasi nito ang umano'y ugat ng problema. Sumagot si T at sinabing misinformed si Salazar. Kanina humarap si T sa media upang igiit na walang isinarang bypass ang MWSS. Mulat sa daw ay buo ang alokasyon ng tubig na natatanggap ng Manila Water at Maynilad. For the record, the bypass is open. It's not closed. This is where Manila Water gets its 1,600 MLD supply. If it's closed, Manila Water would not have water at all. Hindi rin daw totoo ang kumakalat na gawa-gawa lang umano ang water shortage para mapabilis ang pagtatayo ng Kaliwa Dam na gagawin ng China sa Quezon. Mula sa Angat Dam, tumutuloy ang tubig sa Ipo Dam at dumadaan sa 3 malalaking tunnel at mga tubo hanggang makarating sa Novaliches Portal. Doon nahahati ang tubig, 60% sa Lamesa Treatment Plant ng Maynilad at 40% sa Balara Treatment Plant ng Manila Water. Hindi na dumaraan ang tubig sa Lamesa Dam. Sa Novaliches Portal kasi, merong bypass o shortcut ng tubig para diretso sa treatment plant. Yung bypass na ginagamit ni Manila Water ngayon, parang hindi ito lumang facility. This is like something that was operated mga 2 years ago. Ang may control nito is Manila Water. Para makatulong sa Manila Water, binuksan ng Maynilad ang isang valve sa West Avenue, corner Bulacan Street sa Quezon City. Maililipat dito ang tubig mula sa network ng Maynilad papunta sa mga customer ng Manila Water. Sinaksihan ito ni na House Speaker Gloria Arroyo, ilan pang kongresista at mga opisyal ng MWSS, Manila Water at Maynilad. Isa lang ang valve na ito sa 5 pwedeng buksan sa iba't ibang lugar sa Quezon City at Parañaque. Pangako ng Maynila, aabot sa 50 million liters per day ang ibabahagi nito sa Manila Water sa katapusan ng Abril. Sinabi rin ng Manila Water na mas umayos na ang pagbabahagi nila ng tubig sa kanilang mga kliyente. Pero may mga lugar pa rin na hindi nakakatanggap ng tubig taliwas sa schedule na ibinibigay ng Manila Water tulad sa 6 na barangay sa Mandaluyong.
Ngayong gabi, Jessica, ay naglabas ng bagong statement si MWSS Chief Reynaldo Velasco. Kanya sinabi na lulutasin nila yung shortage ng water in 150 days. Pero hindi na niya nabanggit yung isa pang detalye nung sinabi ng Pangulo na pagre-release nga ng tubig mula doon sa Angat Dam. Ang sinasabi lamang sa statement ni Velasco rin ay ginagawa na lahat ng MWSS para malutas po at makatulong din doon sa iba concessionaire like Manila Water para ma-solve itong problema na ito. Jessica? Sandra, to begin with, no, nabigyan ba ng sapat na briefing ang Pangulo tungkol sa problema? Kasi mukhang hindi tugma yung iniutos ng Pangulo dun sa solusyon o dun sa cause ng problem man lang, no? Mukhang ang akala ng Malacanang, it's a supply problem. Well, in the long term, it is, no? Dahil kulang naman talaga ng mapagkukunan na ng tubig for Metro Manila. Pero if we're talking about the shortage now, lumalabas sa statements today ng mga water concessionaire at even ng MWSS, hindi pala supply problem ito, kundi infrastructure problem. Pero alam ba yan ng Pangulo na yun ang problema talaga? Tubo, hindi yung tubig o karamihan o kakulangan ng tubig sa Angat Dam. Dahil sapat daw yung tubig sa Angat Dam pero walang tubo na pwedeng pagdaluyan ng tubig para madagdagan yung supply ng Manila Water. Jessica, sa ngayon wala tayong impormasyon kung nabigyan ba ng briefing ang Pangulo tungkol dito. Pero ang sinabi kanina ni MWSS Chief Reynaldo Velasco ay nung malaman niya itong kautusan ng Pangulo ay siya tumawag kay PCOO Secretary Martin Andanar at kay Executive Secretary Medel Dea para magpaliwanag at kanya ipinarating yung mga ginagawa ng MWSS. Jessica? Okay, kasi parang may disconnect yata yung solusyon na nakikita ng Malacanang, no? This is the second week na may krisis tayo sa tubig. Hindi na lang simpleng shortage. I think it's already a full-blown crisis, no? Kasi apektado na pati mga ospital, mga dialysis center. Hindi na pumapasok yung mga bata sa eskwela at marami nang nag-absent na rin sa trabaho dahil walang tubig. Pero this is only the time na nakarinig tayo ng directive from Malacanang, and yet parang may disconnect pa dun sa naiisip na solusyon ng palasyo, dun sa sitwasyon talaga sa ground. Sandra? Jessica, yun nga, pati nga yung MWSS ay ilang araw na rin na nag-enumerate nung kanilang mga ginagawa in connection with this problem. Meron pa nga silang immediate tapos long-term solution dito sa problema na inililista. At bahagi pa nga yan ng statement uli ngayon, press release nitong si Velasco ngayong gabi. Pero ganun pa man, ang hindi malinaw sa atin ay kung merong aktual na pakikipagpulong sa Pangulo tungkol sa bagay na ito. Pero if you remember, Jessica, maging si Secretary Panelo nga ay merong medyo controversial na statement nung nakaraang araw na para bagang nagbibigay ng credence doon sa impormasyon na maaring peke o hindi totoo yung nagsasuffer o itong na-experience natin na problema sa tubig. Ganun pa man, yung bagay na yan, nilinaw din kanina ng MWSS at Manila Water at kailan sinasabi na tunay na silang nagkakaproblema at they're doing something about this. Jessica? You're referring to the statement of Secretary Panelo na mukhang manufactured daw yung krisis, na yun din yung suspetsa ng marami, owing to the misinformation going on in social media, when in fact, may problema talaga. Pero mukhang nakiayon pa nga doon si Secretary Panelo. So mukhang meron talagang lapse or kakulangan ng impormasyon down the pipeline of information from Malacanang and between the water concessionaires and the MWSS. Sandra?
tao, Jessica, no, may parang merong vacuum, no, merong kalituhan o kaya yung mga impormasyon na siguro ma-fill up kung siguro, sabi nga nila, kasi natanong ko rin kanina na parang siguro kaya merong parang pagdududa, no, yung ating mga kababayan, dahil parang merong hindi nagmamatch doon sa mga paliwanag at parang may kulang, no, like laging tinatanong hanggang ngayon, sabi nga 2 linggo na yung problema, pero ang tinatanong pa rin ng mga tao, bakit nabulaga tayo dito? Bakit walang impormasyon na parating na pala itong napakalaking problema na ito? At ganun pa rin naman ang diniginit ng MWSS na sila ay tinuturo nila, no, na may pagkukulang yung Manila Water dahil sabi nila ay hindi na ihanda yung infrastruktura, yung Cardona treatment plant na dapat ay last year ready na, pero hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ready. So ilan lamang yan doon sa mga example do na parang tila may pagkukulang pa rin para sa ating mga kababayan yung paliwanag na ibinibigay both by the government, MWSS and Manila Water, Jessica. So Sandra, hindi lang kulang ang tubig, kulang din ang impormasyon. Kasi I remember, no, from day one, nung wala ng tubig na dumadaloy sa ating mga gripo, parang ang explanation nila, no, mapa MWSS, mapa Manila Water, dahil daw sa El Nino, kulang yung ulan. This last days na lang, no, since yesterday and the other day na lang lumabas itong mga shortcomings nila when it comes to infrastructure, na hindi pala natapos yung Cardona Water Treatment Plant. At sinabi naman pala ng Manila Water sa MWSS na dahil hindi nga ito natapos at may tubong kulang, magkakaroon tayo ng problema at around this time. Pero shouldn't these agencies be taken to task then by siguro Malacanang, no? Dahil kahit nga Malacanang parang kulang yung impormasyon na nakarating sa kanila parang hindi nila kasi sinabi kaagad na ganito pala yung root cause ng problema. Parang umikot-ikot pa sa kung saan yung issue ay yung pala may kulang na tubo at may hindi natapos na proyekto. Jessica, kanina nga, no, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanong yung Manila Water na kung ano ba yung nangyari in between, dahil nga parang ngayon malaki pala yung problema, parang bigla na lang siyang sumulpot. Pero ang kanila iginigiit kasi meron daw silang several proposal sa MWSS for infrastructure projects nga para makapag-reserve sila ng tubig, mas maraming supply ng tubig. Pero dun sa several daw na proposals nila ay isa lang nga yung na-approve at ito nga daw yung Cardona treatment plant na inaabangan na natin ngayon na mag-operate by end of March. So parang ang sinasabi nila, hindi na-approve kasi meron naman kaming mga efforts na magkaroon ng karagdagang infrastruktura. At isa daw sa nagiging rason kung bakit hindi ito na-approve, minsan namamahalan yung MWSS. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.